Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Pagnilayan po natin ang banal na ebanghelyong sa mga salita ni Jesus. Sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo sa mga may kalooban tulad ng isang bata." Intindihin po natin ang mga salitang ito. Yung karunungan hindi ibinigay ng Panginoon sa mga matalino na, no? Pero dun sa mga may mabababang loob. At mapalad po ang mababang loob, sapagkat sila po, no, ay pagkakalooban ng Diyos. Kanina po, pagpasok ko po dito sa simbahan, first time ko pong pumunta dito para magmisa. Ako po is Father Eugene, nakasign po ako sa San Carlos Seminary. Nagtitrain po kami ng mga magiging pare, no, mga seminarista. No? At first time ko po makapunta dito. Ang unang-unang bumungad sa akin habang nag-aantay po ako nung dating ko dito, mga kabataan, no? Nagdadasal po ng rosaryo. No? So, ang lakas nung impact sa akin, no? Bihira kaya sa mga bata na nagdadasal. Pero sila nagdadasal kanina, pinapanood ko sila, no? Alam nila yung sinasabi nila, malinaw yung mga salita, parang galing sa puso yung pagdarasal. Hindi lang dahil inutos siguro sa kanila o magdasal kayo, pero parang sinapuso na nila, no? Kumbaga, yung imahe na yun sa akin, parang ito ba ang mga batang ito, no? Sabi ko may pag-asa. May pag-asa ang ating bayan, no? Kung lahat ng mga Pilipino ay mapagpakumbabang nagdadasal, no, sa Panginoon. Tumambad din sa akin ito pong simbahan nyo, no? Napakaliit, simple, payak. No, sabi ko, no, parang pong kapilya ng isang parokya, pero naging parokya na. At ako po ay, ito yung tumambad sa akin, no? Payak, simple, pero maganda, no? Masarap magdasal, maayos naman ang loob. Pero yun nga, kahit payak, narinig ko, kanina nag-uusap kami ni Father Danichi, ang ating parish priest, ay from being, sabi natin, maliit, payak, ay in the future, magiging mas maaliwalas, maganda, no? At ito'y kung pagkakaloob nga ng Panginoon sa atin, no? At patuloy nating pinagdadasal. At tayo nagpapakumbaba sapagkat tayo tumatanggap lang, no, sa grasya ng Diyos. Ako yung nagpapasalamat dahil inimbita ako dito ni Father Danichi to celebrate this Mass habang hindi pa siya kinoconstruct. Bagyang nalungkot ako kasi sabi daw ito na raw ay night novena. Bukas po piyesta natin, birthday pa ng ating pura paroko. At siya magse-celebrate ng Fiesta Mass. Pero last day na pala yun, no? Last day na pala kasi may planong i-demolish ang ating simbahan. Para sa pagiging, galing sa pagiging payak at simple ay kung anong plano ng Diyos, no?
gawing instrumento tong lugar na to, no, na maging mas malaking simbahan, mas maraming mapaglilingkuran. Tayo naman ay taos puso at bukas palad na tumatanggap lang, no, sa biyaya ng Diyos. At yun po ay pinagkakaloob po, mga kapatid, sa mga taong mapagpakumbaba, sa mga taong mababa ang loob. Hindi ibibigay ng Diyos yung karunungan niya, yung mga magagandang bagay na plano niya sa mga taong marurunong ayon sa Ebanghelyo. No? Kayo po ba ay marunong? Ang isang taong marunong, matalino, magaling, ay walang senyales ng pagiging bata na mapagpakumbaba, ay sinasabi niya na, alam ko na lahat ng bagay. No? Hindi niyo ako kailangan lecturean, no? O turuan, sapagat mas marunong pa ako sa inyo. No? Minsan may mga ganyan tao, no? May hindi parang bata, no? Dahil dito mapagpakumbabang parang bata, pero itong mga taong isip bata. Kasi bakit isip bata? Kasi sila lang yung marunong, sila lang yung magaling. Diba? Makipagtalo ka sa taong isip bata, hindi ka mananalo. No? Kasi hindi niya makikita yung ibang tao. Makikita lang niya yung sarili niya. Siya lang yung magaling, siya lang yung tama. Walang nananalo sa isang taong sobrang talino, sobrang marunong. Di ba pag nanonood nga kayo sa TV ngayon, madalas natin pinapanood yung mga nangyayari po sa Senado, no? Investigasyon. Nakaka-witness tayo ng mga taong matatalino na nagtuturo, nagtatama sa mga mali, no? Objection, Your Honor. Sabi nga, di ba? Yun yung tumitimo sa atin. Galing naman nito mag-argue, no? Mga lawyers, matatalino, no? Pero siguro sa pananampalataya, wala pong puwang ang karunungan na galing lang sa sarili mo, no? Na ikaw lang ang magaling. Ang mahalaga may yung taong mapagpakumbaba. Sabi, di ba, sa Beatitudes, di ba, blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is there. Mapalad ang mga, no, simple at mababang loob, no, poor in spirit, dahil ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Sapagkat, no, sa mga walang mapuntahan, sa mga hindi inaamin na marunong sila at kaya nila lahat ng bagay, sino pa pupuntahan nyo? Di si Jesus, no? Ang mahal na poong Nazareno. Kaya sila yung talagang pinakikinggan. Pero kung marami ka ng alam at marami ka ng mga kayamanan at hindi mo kailangan ng tulong ng ibang tao, di ba, yung mga taong yon, hindi rin sila magpapakumbaba, no, na lumuhod at humingi sa Diyos. So yun yung hinihiling ng Diyos. Alam nyo, mga kapatid, may mga bagay na gustong ibigay sa atin ni Lord kung tayo ay mapagpakumbaba at kung tayo nagdadasal at kung tayo ay nagkukumpisal, no, at nasa estado ng grasya na hindi may bibigay ng Diyos kapag ikaw ay nasa estado ng kasalanan at pagiging makasarili. Yun yung karunungan nihingi. Binibigay ng Diyos sa mga mapagpakumbaba. Alam nyo mga kapatid, konting kwento lang, sabi ko kay Father Danichi, magkukwento ako ng konti. Alam nyo ba, maniwala kayo sa hindi, ako ang kura paroko ni Father Danichi, no? Bago pa siya pumasok sa seminaryo. Ako ay na-assign din na kura paroko, parang ganitong parokya rin, no? Na nagsisimula. At sa aking pagmimisa, nagulat na lang ako, lahat nagsisimba sa akin. Ha? No offense sa mga elders, sa mga matatanda. Kasi lagi nagsisimba sa akin mga matatanda, mga manang, no? Manong ng simbahan. No? Obvious naman. Pero dito may mga bata, nakakatuwa. No? Out of nowhere, sa mga nagsisimba sa akin, bigla na lang may nagsimbang binata, no? Young person, no? Siya nga, si Danichi nga ay nagsimba sa akin. Every morning, no? Nagmimisa ako. Biglang nahaluan ako ng isang professional, no? Batang-bata pa. Magpo-41 na si Father. Siguro nung na-meet ko siya, bukas 41, happy birthday, no? Pero nung na-meet ko siya, baka nasa, pa lang siya noon? 20s pa lang, no? 23. Oh, naalala, 23. Ako nasa 30s na ako noon. Young priest din ako, no? Parang
Parang si Father Danichi rin, no? Biglang nagsimba sa akin si Father Danichi. Ano kaya nagsimba sa akin to? Siguro may problema to. Kasi bihira yung mga kabataan nagsisimba eh. Sino yung nagsisimba? Yung mga naliligaw na landas, gano'n. Pero pinansin ko nung umpisa, kala ko one day lang. Tapos naging everyday na nagsisimba. No? So nilapitan ko na siya, no? Nagpakilala ko, no? Sabi ko sa kanya, baka gusto mong mag-serve sa parokya, no? So to cut the story short, na invite ko siya, no? Naging lector ng aming simbahan, no? At ilang years din siya naging lector, nag-serve sa simbahan, naging youth. Tapos siguro dahil no sa kanyang sa kanyang childlike openness to the Lord, nilapitan na lang niya ako one time at parang nagsabi siya sa akin, Father, gusto kong pumasok sa pagkapare. So sabi ko, sige, natuwa naman ako. Sinong parish priest di matutuwa? No? May youth na naging gusto magpare. So ako tuwan-tuwa. No? Sige, tutulungan kita. So nag-exam kami sa San Carlos. Pero ang nagustuhan ni Father sa Holy Apostle. No? Kaya doon siya naging pare. No? Tapos nung nag-ordain siyang pare, no, ako rin ang nag-base sa kanya, no, sa Manila Cathedral. Feeling ko talaga para akong tatay na nagbihis. Pero hindi naman kami mukhang mag-ama. Mukhang magkapatid lang kami, no? Mukhang magkapatid lang, no? So, ako rin po ay magse-celebrate ng birthday within July, no? July yung birthday celebrations po namin, no? At ito po, mga kapatid, sinishare ko po ito sa inyo dahil siya po ay isang professional na teacher ng English. Marami na po siyang alam, no? Pero siguro dahil sa dinala siya ni Lord sa simbahan para magdasal, no? Para sa akin, isang sign ng pagpapakumbaba ang taong lumuluhod sa Diyos, no? Otherwise, kung di po kayo nagdadasal, hindi ko naman masasabi na ano kayo, no? Proud person. Pero ibig sabihin ko, mas binavalue mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng Diyos. Hindi lang kung ano yung direksyon ng buhay mo ayon sa sarili mo at sa ibang tao. Yung kanyang pagpasok sa seminaryo ay bunga ng kanyang discernment, no? Pagninilay, pagdarasal, pagpapakumbaba. Pwede naman siyang maging successful na tao, no? Mayaman, no? Pero kami pinili namin na maglingkod sa Diyos, no? At yung mga tao mapagpakumbaba ay binibigyan ng karunungan at direksyon ng Diyos upang maging kasangkapan ng kanyang kalwalatian. Kaya ito po panalangin ko, no, para po sa inyong lahat, sa mga parishioners ng parokya na to, no? Nuestra Señora de Soledad, kay Father Danichi, no? So I pray that kayo po ay basbasan ng Panginoon, maging successful sana yung ating construction. Siyempre, hindi po madali ito. Naranasan ko po yung construction, no? At sabi ko, no, nung natapos talagang para akong nabunutan ng tinik, no? Marami pong pagdaraanan. Pero wala po itong kapupuntahan kundi po tayo magpapakumbaba na we entrust everything in the hands of God. Pagdasal po natin si Father Danichi ng good health, yung karunungan, discernment, no, wisdom, at tayong lahat po, bigyan tayo ng Panginoon ng pasensya, no? Bigyan tayo ng grasya, malampasan ko anumang pagsubok, pagdaraanan natin, lalong-lalo na sa mission nating ito, na palaganapin ang presensya ng Diyos sa lugar na to, sa pamagitan ng simbahan na itatayo natin dito. No? Siyempre, sa panalangin ng ating mahal na Birheng Maria, ang modelo po ng mapagpakumbaba na parang bata na pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sabi ng mahal na Birhen, your will be done, Lord. Not mine, but yours be done. No? Kalooban mo, Panginoon. Sana ito po ay ipagkaloob po sa ating lahat. Amen.